Isang higanting bilaong pansit malabon naman nga niluto ko dito sa aking higanting kawa para ipamigay. Sobrang excited ko nga pong nagising nga kaninang umaga kasi napakarami na naman nga po natin bubusugin nga ngayong araw ng isang higanting bilaong pansit malabon. Ito nga po yung kauna-unahan na magluluto nga po ako ng pansit malabon tapos ganito pa nga po karami kaya medyo kinakabahan nga ako. Kaya dali-dali ko na nga pinagtatanggal nga sa pakete nga itong mga noodles nga natin na gagawin nating pansit malabon at kailangan nga daw natin tong ibabad nga sa tubig. Ito nga po talaga yung inuna ko nga pong gawin kasi medyo mahaba-haba nga po yung pagbababad natin dito sa noodles. Kaya habang binababad pa nga po natin yung mga noodles, mag-uumpisa na nga rin ako dito na maglaga nga ng napakaraming mga itlog. At talagang hindi nga lang po basta-basta ang pansit malabon nga yung gagawin nga natin, talagang i-overload nga natin yung toppings nga. Kaya talagang ang dami kong biniling iba't ibang klaseng mga toppings. At para na naman nga pong merong birthday yan o piyestahan dito nga sa amin dahil nga magluluto na naman tayo ng sobrang daming pagkain. Na tipong parang araw-araw nga po lagi ditong merong birthday yan o piyestahan sa sobrang dami nga po naming nilulutong pagkain araw-araw. At kahit nga po lagi-lagi ko po siyang ginagawa, talagang hindi pa rin po nawawala sa akin yung excitement tuwing magluluto nga po ako ng napakaraming pagkain. At finally nga po, okay na nga rin po itong mga binabad nga po nating noodles kaya hindi na nga po ako nagpatumpik-tumpik pa at dali-dali na ako naglagay ng tubig dito sa aking higanting kawa. At kailangan nga po muna natin yung pakuluin ng sobra-sobra bago natin ilagay nga yung mga binabad nga nating noodles kaya kinuha ko nga muna itong higanti kong bilao. At talagang grabe nga yung excited ko sa mga oras nga na to kasi ngayon nga lang ako makakita nga ng pansit malabon na ilalagay sa ganito kalaking bilao. Maya-maya nga lang din po kumukulo na nga itong tubig natin dito sa aking higanting kawa at ito na nga pong hudyat para ilagay natin itong mga noodles natin. Amazing! Nung una nga po habang nilalagay ko nga itong mga noodles natin dito nga sa ating mainit na tubig, talaga kinakabahan ako kasi nakokontian nga ako sa noodles. Pero nung unti-unti ko na nga siyang naluluto, talagang medyo dumadami na nga siya. At talagang kinabahan na naman nga po ako kasi baka nga umapo ng sobrang ngayong ating higanting bilao sa sobrang dami. At maya-maya nga lang din po sa tingin ko nga po okay na nga yung noodles, pero para masigurado nga po natin, talagang tinikman ko nga po siya. At nung na-double check ko nga po na okay na tong texture nga ng noodles nga natin, kaya dali-dali ko na nga po itong pinag-aahon. At pagkatapos ko nga po maiahon nga lahat nga po itong noodles nga natin, mag-uumpisa na nga rin po tayo magluto nga ng pinaka-sauce. Bawang. Then, lagyan natin ng sibuyas. Lagyan na natin itong ating giniling. Paminta. So ilalagay naman natin itong ginrind natin na ulo ng hipon, pati yung balat. Ito yung pinakasabaw nun. Talagang piniga-piga namin siya. At para mas lalo pa nga po sumarap nga ito magiging sauce nga ng ating pansit malabon, lalagyan ko pa nga po ito ng aking crab paste. Para nga po talaga mas lalong maging malinamnam nga po yung maluluto nga po nating sauce. Sa mga nakakaalam po kaya dyan, ano po kayong pinagkaiba ng pansit malabon sa palabok? Kasing itsura nila talagang parang parehas na parehas lang. At after ko nga po mailagay nga yung mga crab paste, nilagay ko na nga rin po itong mga dinurog-durog nga naming fish cracker. Hindi ko nga po alam kung bakit, pero sabi nga po ng mga kasama ko na masarap nga po siyang ilagay nga dito sa ating ginagawang sauce at magdadagdag pampalapot din daw siya. At maya nga lang din nung naluto na nga po yung sauce, pumunta na nga ako dito sa aking higanting bilao para ma-ready na nga natin itong ating pansit malabon. At habang nilalagay ko pa nga po itong mga noodles, talagang grabe na nga yung tuwa ko kasi talagang punong-puno nga itong aking higanting bilao. At talagang sakto-sakto nga rin po kasi napakarami nga nating nagawa nga sauce nga ng ating pansit malabon kaya sigurado ako na sobrang sarap nito. At nung naayos ko na nga po itong mga noodles natin dito sa aking higanting bilao, dali-dali ko na nga rin po itong ibubuhos itong ating ginawang sauce. At talagang tuwan-tuwa nga ako habang naglalagay nga ako ng sauce nga dito sa ating noodles kasi talaga sobrang satisfying niya. At talagang nilalagay ko pa nga po itong sauce, talaga amoy na amoy ko na nga po itong pansit malabon nga natin at talaga sobrang na ako natataka. Pati nga po yung mga kasama ko talaga sobrang na-excite na nga sa magiging kakalabasan nga po neto kasi ito yung kauna-unahan na makakakita nga sila ng ganito karaming pansit malabon. At sana nga lang po talaga kayanin nga po namin buhatin nga ito kasi medyo nararamdaman ko na sobrang bigat niya talaga. At matapos ko nga po malagay nga yung sauce, dali-dali ko na nga po pinaghahalo nga po itong noodles nga natin pati yung sauce para mag-combine nga po sila. At sinabi ko nga po sa inyo kanina na hindi nga
nga po tayo gagawa ng basta-bastang pansit malabon at gagawin nga po natin itong overload. Overload nga po sa toppings ang gagawin nga po natin dito kasi sobrang dami ko nga po talagang toppings na naka-ready. At meron nga po tayong mga toppings na itlog, hipon, chicharon, pusit, tinapa at napakarami pang iba. At talagang malapit na nga po hindi makita nga itong pansit malabon nga po natin sa sobrang dami nga po nating topping. At talagang isang bilao nga lang po yung nagawa nga nating pansit malabon pero ganito naman po kalaki yung bilao kaya sigurado ako na makakain nga po ang buong barangay. Parang ang ganda nga po ng ganito kapag may birthday, talagang kada isang handa nakalagay siya sa ganito kalaking bilao. Talagang pati mutuals mo sa Facebook, talagang mai-invite mo sa birthday mo. At talagang sobrang overload na nga po sa toppings nga itong pansit malabon nga natin. Talagang lagay pa nga rin po ako dito ng lagay para talaga mas lalong sumarap. At maya nga lang din po, hindi na nga ako nakatiis at talagang sobrang takam na nga ako kaya tinikman ko na nga itong niluto natin. At para nga talaga mag-activate yung lasa nitong pansit malabon natin, kailangan natin siyang pigaan ng kalamansi. At nung tinikman ko na nga siya, talagang sobrang sarap. Kaya hindi na nga po kami nagpatumpik-tumpik pa, dali na nga po kami bumiyahe kung saan nga po namin ipamimigay nga itong isang bilawang pansit malabon. At sobrang challenging nga po nitong pagpupuntahan nga po natin kasi talaga sobrang liblib nga po ng lugar na tipong dadaan nga kami sa gilid nga ng ilog at bangi. At yung dinaanan nga po namin papunta nga doon talagang sobrang kipot at talagang sobrang liit na tipong napapahinto nga po kami at tinitignan muna namin yung daan kung kakayanin nga yung sasakyan namin. At matapos nga po ang mahaba nga po namin biyahe, finally natanaw na nga po namin tong community nga na to. Talagang nagulat ako kasi marami palang mga nakatira dito. At talagang sobrang worth it nga po ng mga makikipon nga po na daan na dinaanan nga namin kasi sinalubong naman po ako ng mga bata na nakangiti. At sigurado nga ako na mas lalo pa nga silang ngingiti kapag nga nabusog ko nga sila nitong niluto ko nga na pansit malabon. At talaga sinasabi ko nga po sa kanila na kumain sila ng kumain hanggat gusto nga po nila kasi ang gagawin ko nga dito ay parang only pansit malabon. Talagang pwede silang bumalik mayat maya. Kaya talaga sinabi ko po na magpakabusog nga sila at kumain lang ng kumain. At sa sobrang damit bigat nga po nitong naluto nga natin pansit malabon, talagang 5 katao nga po ang bumuhat nga nito para madala nga lang siya dito sa lamesa. Grabe nga po talaga yung tawa ko nung binabana nga po itong napakalaking bila ko na punong-puno nga po ng pansit malabon kasi talagang gulat na gulat nga po yung mga bata. At sa haba nga po talaga ng proseso nga po na pagluluto ko nga po lagi na napakaraming pagkain, talagang ito nga po yung part na lagi nagpapawala nga po ng pagod ko. Yung mga reaction nga lang po nila na talagang enjoy na enjoy sila habang kinakain nga po nila yung niluto ko, talaga yung palaki talagang sobrang sarap na nga sa pakiramdam. At talagang nakakatuwa nga po kasi ang tagal na nga po natin ginagawa to, talagang lagi na tayo nagluluto ng napakaraming pagkain at ang dami na nga nating nabubusog. At maraming salamat nga po talaga sa walang sawa nyo po na panonood nga ng mga video ko kasi 6 na taon na po ako dito sa industry na to pero patuloy nyo pa rin po akong sinusuportahan. Pagpasensyahan nyo na nga lang po yung voice over ko kung talagang sobrang nga po kayo naiingayan pero ganito na po talaga ako noon pa.